Sa malapit, dalawang matandang master ang nag-e-enjoy sa inumin. Ang dalawang kabataang iyon ay talagang matitigas ang ulo, hindi ba? Ganyan nga sila. 2 araw na silang naglalabas ng mga teknik ng walang pahinga. Ang Dragon Fire Feast na bumabangga sa Azure Sky Sword style. Sakto namang may isa pang figure na lumitaw. Nagpapauna na tayo sa inumin, ha? Dumating na ang sect leader. Ang junior na ito ay nagbibigay galang sa mga senior. Alam naming darating ka, kaya naitabi ka namin ng pwesto. Malayo-layo ang nilakbay mo. Salamat. Biglang napansin ng isa sa mga master ang isang bagay, at naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Ang young master ay maglalabas na ng Sword of Supreme Polarity. At hindi lang iyon ang tanging bagay. Samantala, ang kanyang kabilang kamay ay naghahanda ng ilabas ang myriad slumbers of the world. Ang dalawa sa kanila ay isinasagawa ang bawat anyo ng perpekto. Ang 100 Steps Divine Feast, ang myriad slumbers of the world, ang Vajradra on Moving Body Technique, at ang 10-star Great Golden Head Technique. Nagagawa niyang harangan ang Namkong Dash sa pamamagitan ng punanetiling kalahating hakbang lang sa unahan niya. Kailan ka pa nakarating dito, young master? Alam ko na kung saan mo susubukang magtago. So, anong mangyayari kung alam mo? Biglang nagbago ng direksyon si Deseo, lumalayo kay Lai Quan. Ano ang susunod mong kilos? Sa gilid, ang mga nanunood ay nagmamasid at nagkokomentaryo. Hinati niya ang kanyang footwork sa isang 4-step pattern. Ang tanging nakaranas na ng kilos na iyon ang tunay na makakaintindi sa pakiramdam ng ganap na kawalang pag-asa. Napakatalinong ideya niyan. Bantayan ninyong mabuti ang mga kamay at paa ng young master. Iyan ang 4 Heavens Origin Step. Kung ako ang nasa posisyon niya, magka-counter ako gamit ang pagkakita sa nakababatang henerasyon na abala sa kanilang talakayan ay nagbibigay ng ngiti sa mga mukha ng mga elder. Tuwing magkakasama sila, palagi silang sabik tungkol sa martial arts. Alam mo, ganyan din ako noong kabataan ko. Hey, kailan pa tayo naubusan ng pagkain? Malaking ulo, ubos na ang mga plato namin. Sa amin din. At dito rin. Sige na, papunta na ako. Marami akong niluto. Kaya pakiusap, kumain kayo hanggang sa mabusog. Grabe, ang sarap ng luto ni Sua. Pinag-aagawan ng lahat. Hey, huwag kayong magtulakan. Ano bang problema ninyo? Para kayong kawan ng mga nagugutom na lobo. Bigla siyang nakarinig ng boses na tumatawag sa kanya. Dito po, sa bandang ito, isang karangalan na sa wakas ay makilala kayo, aking ginang. Ano po ang ginagawa ninyo at nagpapakahirap sa kusina ng ganito? Ang head steward lang po kasi ang nagluluto mag-isa, kaya gusto ko lang tumulong, asterisk. So siya pala iyon, ang numero 1 kagandahan ng hub. Nakakarinig lang ako ng mga sabi-sabi noon. Si Joshua pala iyan. Dapat man lang akong bumati sa kanya ngayong araw. Pero ang eleganteng imahe ni Sua ay agad na. Naglaho nung sandaling nagsimula na siyang sumigaw at mag-cheer ng todo para sa kanyang young master. Sa ulo mo itama. Sa ulo, nakakainis naman ito. Ang tanging paraan para mapigilan siya ay ang hambalusan siya ng diretsyo sa ulo. Ganap na siyang na-corner ngayon. Sa sitwasyong gaya nito, baka wala ng takas. Napangisi lang si Sua ng may tiwala. Higit pa riyan ang kailangan para mapigilan ang young master. Tatalon siya ng mataas sa hangin. Iyon ba ang counter heavenly frame swordplay na ginamit niya noon? Hindi, sandali, medyo iba ito. Naisip niya ito noong huling beses na nag-uusap ang mga Namgang Elder tungkol sa mga teknik ng espada sa pamamagitan ng paghampas sa ulo ng young master. Ito ang smashing version ng counter heavenly frame swordplay. Ibabagsak ni Deseo ang kanyang espada mula sa itaas habang mabilis na inilalagay ni Lai Quan ang lakas sa kanyang mga binti. Talagang pinaplano niyang harangan ang atakeng iyon gamit ang kanyang ulo. Immovable Diamond Body 10 Great Golden Head Technique gaya ng inakala ko. Alam kong ang pagpuntirya sa kanyang ulo ang tamang kilos. Ang espada ni Deseo ay tuluyang nadurog. Sa antas na ito, wala nang paraan para matalo kita. Hinawakan niya ang putol na puluhan sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay naging mapanganib at matalim. Sa 3 araw na natitira sa akin, tiyak na malalampasan ko ang kung sino ako ngayon. Sa 3 araw na lang na natitira bago ang tournament,
walang tigil na nagsanay si Deseo kasama si Laiwan. Sa pagkakataong ito, ang kanilang spar ay tumagal ng 8 buong kilos. Malayo siya sa pagiging kontento sa kanyang performance. Napakabagal lang talaga ng pag-unlad ko. Alam mo naman na sa ganitong bilis, wala kang laban kay Brother Namke, hindi ba? Hindi ko malalampasan ang aking mga limitasyon ng ganito, hingal ni Deseo habang hinihingal din si Lai Quan. Pasensya na, masyado akong mahina para talaga makatulong sa iyo. Halika na, pare. Hindi mo kasalanan iyon, Hanggal. Maliban na lang kung makakahanap ako ng paraan para ma-counter kahit ang isang hampas mula kay Brother Namkong, wala akong pag-asa na talagang manalo sa laban na ito. Marahil ay dapat nating tanungin ang mga stone-headed master na iyon na ipakita sa atin ang ilan sa kanilang mga ultimate technique. Hindi, maaaring mas mataas ang kanilang cultivation, pero ang kanilang martial arts ay sadyang magkaiba. Hindi ko sila makakopya, buntong hininga niya, habang itinatakip ang mga kamay sa mukha. Saan ko ba hahanapin ang isang tao na humahampas gaya ni Brother Namgang? Noong sandaling iyon, isang figure ang lumitaw. Adeng, aking maliit na pigi. Kara-rating ko lang galing palengke dala ang ilang top shelf na baka. Biglang nagliwanag ang isip ni Deseo. Sandali lang. Kung ang pangalawang kapatid ito, mabilis siyang nagtanong. Kinailangan mo na ba ng higit sa isang hampas ng espada para manalo sa isang laban? Hindi, laban lang sa panganay na kapatid. Iyon lang. Pangalawang kapatid, kailangan mong makipag-spar sa akin. Pero sa kanyang pagkagulat, ang kanyang kapatid ay tumanggi ng diretsyo. Ayoko nga, masyado kang mahina. Ano namang makukuha ko sa pakikipaglaban sa iyo? Kung iyon ang laro niya, isa na lang ang natitirang opsyon. Agad niyang sinimulang maglamang ng husto, umaaktong cute at nagpapakita ng finger hearts. Ikaw ang pinakamabait na kapatid sa buong mundo. Ang kalbong monghe na nanunood sa gilid ay diring-diri kaya kinilabutan siya. Amitabha, nakakahiya naman ito. Halos mamatay na siya sa kahihiyan para sa iba. Lintik, sana kainin na lang ako ng lupa ngayon din. Kahit nakakahiya ang taktikang iyon, talagang gumana ito. Sige na, payag na ako. Pero kailangan mong makipaghapunan sa akin pagkatapos. Salamat, kuya. Ikaw ang pinakamagaling. Nagtungo ang dalawa sa training grounds. Lumingon. Ang pangalawang kapatid kay Deseo. Hindi lang mas malakas sa iyo ang ikatlong kapatid. Ang agwat ninyo ay parang langit at lupa. Alam ko kung bakit mayroon siyang ganoong may sakit na obsesyon sa perpektong paghampas ng espada. Dahil minsan na rin akong dumaan sa landas na tinatahak niya ngayon. Ang perpektong sword strike ng ating panganay na kapatid. Masaksihan mo lang ito ay sapat na para nakawin ang iyong mismong kaluluwa. Hinabol ko rin noon ang ideal na teknik na iyon, pero nang mapagtanto kung hindi ko ito maaabot, pinili kong humanap ng ibang landas para talunin ang ating panganay na kapatid. At kaya ang ating ikatlong kapatid ay pumili rin ng bagong landas, ang sarili niyang paraan. Nagtataka ako kung ang pinakamalakas kumain sa ating pamilya ay napagtanto man lang na siya ang dahilan kung bakit naging mas malakas ang ating ikatlong kapatid. Gustong-gusto ko nang sabihin sa kanya para lang asarin siya. Pero kung ang madaldal kong bibig ang magiging dahilan para maban ako sa kanyang hapagkainan, mabuti pang sarilinin ko na lang ito. Mahigpit na hinawakan ng pangalawang kapatid ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay. Kahit ako ay hindi sigurado kung magagawa kong kopyahin ng perpekto ang kilos ng ating ikatlong kapatid, pero ibubuhos ko ang aking buong lakas sa demonstrasyong ito. Hindi naman kita pwedeng patayin ngayon. Sa huli, ang teknik na ito ay tinatawag na single dragon slaying strike. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Ang dragon slaying strike, ang sipol pa lang nito ay sapat na para kilabutan ka. Pero pagkatapos, sa mga mata ni Do, ang talam ay nagsimulang gumalaw ng mabagal. Binabagalan ba niya ito ng kusa para turuan ako? Pero biglang takot ang bumalot sa kanya nang mapagtanto niyang ang kanyang katawan ay ganap na nanigas. Hindi sumusunod ang kanyang katawan sa kanyang utos. Halos hindi na siya makahinga. Sumigaw ang kanyang pangalawang kapatid, mag-focus ka at panuunin mong mabuti ang talam. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba man lang paiikutin ang iyong internal energy? Ang bumababang talam ay agad na nagpakawala ng isang napakalakas na shockwave ng ki.
Ito ang mismong teknik na hinasa ng kanyang kapatid sa loob ng maraming taon. Young Master, nandyan ka lang pala. Bakit ka biglang naglaho? Lalo na't ganito kakabisi. 7 merchant guilds, 13 martial arts sects, at isang royal appointment ang naghihintay sa iyo. O tao, gabi na pala. Mukhang kailangan nating ipagpaliban ang hapunang iyon. Hey, maliit na kapatid, hayaan mong bigyan kita ng huling payo. Ang ating ikatlong kapatid ay napakalakas, pero hindi siya perpekto. Katulad lang iyan ng teknik sa espada na ipinakita ko sa iyo ngayon. Ang sagot na hinahanap mo ay nakatago mismo sa kilos na iyon. Pag-isipan mo itong mabuti, at dahil doon, pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at umalis. Si Diseo ay ganap pa ring tulala. Ang teknik na nasaksihan niya, parang may kapangyarihan talaga itong hatiin ang mundo sa dalawa. At gayunpaman, sinabi ng kanyang kapatid na hindi ito perpektong teknik. Kailangan kong malaman kung ano ang kapintasan nito. Sa isang kisap mata, dumating na ang araw ng tournament. Naghiyawan ang mga tao, sinusuportahan ang ibang mga manlalaban. Pabagsakin ang mayabang na batang iyan. Sa ulo mo itama, umaasa kami sa iyo. Sa pagkakataong ito, ang kalaban ni Diseo ay walang iba kundi si Namkongo. Tahimik niyang sinuri ang kanyang kalaban. Sa labas, mukhang kalmado ang lalaki. Pero sa ilalim, para siyang bulkan na handang sumabog anumang segundo. Ipinikit ni Namkong So ang kanyang mga mata, ang kamay ay nakapatong sa kanyang espada. Noong una, nakita kitang medyo kawili-wili. Mukhang malapit ka ng bumagsak, pero palagi kang bumabangon. Mukhang handa ka ng sumuko, pero patuloy ka lang sa pagtulak. Pasulong, noong una ay hindi ako sigurado, pero may naramdaman ako sa iyo. Isang bagay na wala sa akin, pero nakita ko sa ating ama at panganay na kapatid. Kinamot ni Diseo ang kanyang ulo, nahihiya. Hindi ba't medyo exaggerated na iyan? Nagpatuloy si Namkong So, ang kanyang tingin ay madilim at malalim. Kahit ngayon, nakikita mo ang tunay kong pagkatao, pero tinatrato mo pa rin ako gaya ng dati. Maliit na kapatid, dapat ay alam mo na. Nakita mo kung paano nagbago ang pamilyang Namkong dahil sa iyo, at kasama na ako doon. Ang kanyang talam ay nakabunot na. Kung mayroon pa ring bagay tungkol sa iyo na hindi ko naiintindihan, aalamin ko iyon sa aking sarili ngayong araw. At kung sakaling ordinaryo ka lang, mabuti pang maghanda ka, tatalunan kita para patunayan ang sarili kong halaga. Ipakikita ko sa ating panganay na kapatid na ang aking landas ay hindi isang pagkakamali, magiging isang tunay na dragon ako, at hahamunin ko ang ating panganay na kapatid ng isa pang beses. Sa harap ng napakatinding presensya ni Namkongo, nanigas ang katawan ni Diseo, hindi ng ahas na bumunot ng espada, nagtatanong kung kaya niya bang harangan ang darating na hampas. Sige na, young master. Sa sandaling ito, kaya mo yan. Sa itaas, ang dalawang nakatatandang kapatid ni Diseo ay nag-uusap. Ganoon ba ang balak ng ating ikatlong kapatid na hamunin ang panganay? Anong ibig mong sabihin sa ating maliit na bunso? Sa tingin mo ba talaga ay makakatagal ang ating bunsong kapatid kahit sa isang hampas lang mula sa kanya? Kailan ka pa naging madaldal? Pangalawang kapatid, kilala kita bilang tahimik at malamig na uri. Sa pananaw ng ating bunsong kapatid, ang atakeng iyon ay mukhang walang butas. Kung ako ang nasa posisyon niya, maghahanap ako ng butas sa ibang lugar sa halip na subukang durugan ang depensa ng ating ikatlong kapatid. Gaya ng ano? Ang mga bahaging hindi pa pulido. Sasamantalahin ko ang mga teknik na hindi pa ganap na kabisado ng ating ikatlong kapatid. Gaya niyan, isang imahe ni Diseo na nahihirapang humawak sa kanyang espada ang dumaan sa kanyang isip. Hindi mo matatakasan ang hampas ng panganay na kapatid. Kahit na magawa mong umiwas, ang susunod na banat ay tiyak na tatama. Kung hindi mo siya kayang pigilan, kailangan mo na lang baligtarin ang buong mundo. Sa mismong sandaling iyon, isang mahiwagang diagram ng yin at yang at ng 5 elemento ang biglang lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Diseo. Yin at yang ay nabaligtad. Ang 5 elemento ay nahulog sa kaguluhan at ang ebolusyon ay naging devolusyon. Ang sumunod na nangyari ay isang palabas na nagpaisip sa lahat kung ano ang kanilang nakikita.